So mga tol, kakatapos lang po ng laban sa main event sa T-Mobile Arena Las Vegas sa pagitan ni Team Shu versus sa higanteng si Sebastian Fundora. Ang inaasahan nga po na easy lang natatalunin ni Team Shu itong si Fundora. Ikabaliktaran po ang nangyari, isang big upset po ang naganap. Tinalo ni Fundora si Team Shu via split decision. Nagpahirap kay Team Shu mga tol ang cut niya sa noo. Natanggap po niya yan sa round 2 pa lang. Hanggang matapos nga po ang round, naliligo ng dugo itong si Team Shu. Hirap siyang makakita, kaya lumamang sa puntos itong si Fundora. Dahil dyan mga tol, si Fundora na ngayon ang Unified WBC at WBO Super Welterweight World Champion. Umabante na ang record sa 21 wins, 1 loss and 1 draw. Habang nakalasap naman ang unang talo si Team Shu, bumagsak na ang record niya sa 24 wins and 1 loss. Dahil tapos na ang laban ni Team Shu at Sebastian Fundora, tutungo naman po tayo sa laban ng dalawa nating pambato na si former world champion Melvin Jerusalem at Jake Amparo na lalaban sa bansang Japan para sa world title. At mamayang gabi na po magaganap yan. Haharapin po ni Melvin Jerusalem itong si Yudai Sigioka na may hawak ng WBC minimum world title, habang haharapin naman ni Jake Amparo ang IBF minimum world champion na si Genjiro Sigioka. Sa weigh-in nga po na naganap kahapon mga tol, tumimbang ng 104 pounds si Jerusalem, habang tumimbang naman si Yudai Sigioka ng 104.9 pounds. Pasok po sila sa weight limit ng 105 pounds. Susubukan muli ni Jerusalem na makasungkit ng world title. Sana magbunga ang puspusan na pag-iinsayo ni Jerusalem para may world champion na ang Pinas sa taong ito. Maging si Jake Amparo mga tol, sana makalusot din siya. Kahit short notice lang ito para sa kanya. Substitute lang po kasi itong si Jake Amparo. Ang tunay na kalaban dapat ni Genjiro Sigioka ay itong si RR Andales. Pero dahil na-confine sa hospital itong si Andales, napilitan po ang team niya na i-withdraw ang laban. Kaya si Jake ang pumalit. Sa kabilang banda naman mga tol, maraming nga po ang nanghihinayang kahapon sa laban ni Arthur Villanueva sa bansang Amerika. Panalo na dapat kasi siya kay Elijah Pierce, pero bigla pong nabaliktad. Siya po ang natalo. Nahilo nga po itong si Elijah Pierce na makakonekta ang right straight ng Pinoy, hanggang tuluyan na itong bumagsak sa follow-up ni Villanueva. Subalit nagawa pa ring tumayo ni Pierce at nakaligtas sa round 2. Pagpasok ng round 3, si Pierce naman po ang umatake sa Pinoy hanggang makuha na nito ang panalo sa round 4. 2 beses pinabagsak si Villanueva hanggang ihinto na ng referee ang laban. Wika ng mga Pinoy fans, malakas daw dapat itong si Villanueva pero kulang daw sa hangin. Kaya nakaligtas pa daw itong si Pierce. Dagdag pa ng mga fans mga tol, kung kay Casimero umano nangyari na mapabagsak itong si Pierce, wala na. Finish na daw dapat itong si Pierce. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, minsan nang kinall out ni Pierce itong si Casimero. Maging ang iba pang mga top contender sa Super Bantam. Kahit po si Inoue mga tol, hinamon din ni Elijah Pierce. Pero parang nawala nga po ang tapang ni Pierce mga tol, at hindi na nabanggit si Casimero at Naoya Inoue. Nang ma-interview kasi itong si Pierce pagkatapos ng labang kay Villanueva, tinanong siya kung sino ang i-call out niya na sunod niyang gustong labanan. Hindi po nabanggit ni Pierce ang mga pangalan sa top contender katulad ni Casimero, maging ang undisputed sa Super Bantamweight division na si Naoya Inoue. Sa halip, sinabi niyang kahit sino daw ang itapat sa kanya, lalabanan niya. Medyo nawala ang kumpiyansa niya na makatikim siya ng knockdown kay Villanueva.